Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Title, ICI Press to Prove Flood Control Projects in Davao City. Alliance of Concerned Teachers Representative Antonio Tino, ito yung mga Makabayan Block, has written to the Independent Commission for Infrastructure or ICI urging it to investigate the 4.4 billion flood control projects in Davao City. In his letter, Tino stressed the need to examine alleged irregularities in the projects and noted that Davao City 1st District Representative Paulo Duterte may need to answer questions related to the reported anomalies. Ayan picture ni Congressman Tino, pinapakita niya yung sulat niya papunta sa ICI. Okay. Diba just after yung Bagyo Tino, Bagyo Tino ba yung dumaan sa Cebu na maraming naapektuhan? The day after yung malakas na bagyo, baha, maraming nasalanta, ang ICI nagpunta ng Davao, nag-imbestigar na. At anong resulta? Wala silang nakitang depekto. Sabi pa ni Auntie Claire, palusot, walang depektong nakita ng ICI sa Davao dahil hindi pa man bumaha. Kailangan mo nang bumaha para makita yung mga depekto. So, nagdarasal pa itong Auntie Claire na bahain sana ang Davao. From time to time, nababaha naman ang Davao. Wala namang ligtas na Kailang matibay ang pagkagawa ng mga flood control project sa Davao. Medyo napahiya nga si Mayor Magalong nung tinatanong niya ang mga residente sa Davao, mga kapatid nating Muslim. Maganda ang kuha namin dito. Panahon ni Digong, maganda. Yalang pag-alis ni Digong, napabayaan na itong lugar namin. Napahiya si Mayor Magalong dahil sumama pa siya doon. Ano bang, di ba nag-resign na siya? Tapos sumama pa. Nandun si Dizon, sino pa ba yun? Ano ngayon? Wala silang nakita. Tapos ito ngayon, Makabayan Block, sige na lang, intindihin na lang natin dahil ang itong mga Makabayan Block at saka yung Akbayan, poros makakaliwayan, ang target nila ngayon is destroy Dutertes at all cost. DDS kung tayo diehard Duterte supporters. Sa kanilang DDS nila is destroy Duterte shamelessly. Gusto nila talagang ipalugmok ang credibility ng mga Duterte. Kaya ito, investigate. Sige! Sabi nga ni Congressman Pulong, punta kayo dito. Ito, sinagot niya na si Tino nung una. Yung mga report na, punta ka dito, sige, mag-imbestiga kayo. Mas maganda nga, full force ng ICI. Punta kayo sa Davao, sige, mag-imbestiga. Kalimutan nyo na lang yung Ilocos Norte. Kalimutan nyo na lang yung Leyte. Kasi nga, we do not believe. Kahit punta ninyo, lulusot at lulusot, wala kayong makitang mali sa Leyte at saka sa Ilocos Norte. Bakit? Ang perception ng taong bayan, si Marcos Jr. ang nag-appoint sa ICI, in-appoint na lang niya yan, binuo niya yan para pantabon sa kanilang gustong tabunan. Kaya ako personally, wala na akong katiwa-tiwala sa ICI. Ito ngayon, si Congressman Sandro Marcos.
nung idinawit siya ni Saldico. Ano ya, handa akong magpaimbestiga sa ICI. No way! Dahil talagang tutulungan ka ng ICI dahil appointed ng tatay mo yung ICI. Harapin mo, kagatin mo ang hamon ni Senator Padilla. Punta ka sa doon ka magpaimbestiga sa Blue Ribbon at mga senador magtatanong sa iyo. Ayaw naman niya. Sabi niya, bakit ko susundin ang payo ng isang senador na walang alam kundi makipagsuntukan? Minaliit pa niya ang isang senador. Number 1 senator yan. Noong 2022. Minamaliit mo yung ilang milyon, 27 million na bumoto sa kanya, yung sabi mo na suntukan lang ang alam ni Robin Padilla. O bakit takot kang magpaimbestiga sa Blue Ribbon? Bakit doon ka sa ICI? Hindi namin napapanood ang ICI. Paano kami makasigurado na wala kayong hokus-pokus na hindi nyo naman ipakita ang hearing? Kaya ang gusto namin, taong bayan, kung magpaimbestiga si Sandro Marcos sa Senado para klaro. Anyway, balik tayo dito sa isyu. Makabayan Black, Akbayan, talagang gagawin na lahat para sirain ng Duterte kasi ang mga Duterte ang sumira sa kanila. Yung NTF-ELCAC ni Tatay Digong natin, napaka-epektibo. Kaya ngayon, sa mga kabundukan, halos wala nang magawa ang mga naiiwang kasama nilang mga NPA. Wala na. Nandyan na lang sila sa mga, yan, sa sentro, sa gobyerno. Yan, mga kakutsaba nila, makabayan, ACT, party list, Kabataan, ano pa yung isa, Gabriela, yan. Yan tapos ito namang Akbayan, nandyan ang sinasendan niya at sino pa ba yung kasama niya. Gusto nilang alisin ang mga Duterte kasi takot sila sa mga Duterte. Marcos, kayang-kaya nilang mga Marcos, kaya hindi sila sumisigaw ng Marcos resign eh. Duterte resign lang ang kanilang gusto, but hindi kayo magtatagumpay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si nanay matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og sayang ka excited siya na ang ni dala sa yero aron lang makaatop sa ilang balay. So mo ni ang mga buslot sa ilang balay. So makita gid nimo nga daot na og lata na. So makita gid nato nga lata na og daot na og kaulan na gid si nanay sa iyang balay. So makita gid nimo nga lata na ang balay. So karon nanay, pila na ni katuig ang inyong balay nga nainana na. Nainani na ang iyang years na. So nga buslot na. So 14 years na busa nainani ang hitsura sa balay ni nanay. So makita gyud nimo nga daot na og tuluan na kayo kung muulan. Salamat ko sa Ginoo nga nag-atop na gid mi nakawa na mi balay. Pila na day imong edad nay? Ko ana 57. So 57. So si nanay 57 na og mo ni ang ilang balay nga lata na og ilisana na og yero nga napasalamat siya nga natagaan siya og yero nga makaatop na gyud siya karon. So tanaw na to kay nag-atop na sila og ilang kuhaon ang yero. So si tatay ang magkuha sa yero kay lang karungon ang ilang balay. So karon no managyod og atop ang balay ni nanay.
So makita gid nato nga nahuman na. So si nanay nakita nato na maayo ang iyang pahiyom kay nahuman na og atok ang balay. Salamat sa Ginoo nga nakamanagid mi karon nakahumang gid mi nakaatok sa inyong gipanghatag nga among kalisod karon pag gid mi nakaatok. Sige nay. Salamat po.